Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ito pong muli ang inyong lingkod, Brother Paul dito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, and this is our time in the Word. Tayo nagpapasalamat sa Diyos palagi sa kanyang patuloy na pag-iingat, biyaya at pagsusustento sa atin. Hindi lamang po bilang mga individual, kundi maging sa ating pamilya, maging sa ating iglesia, at lalo't higit sa ating pananampalataya. Lahat ng pasalamat ay po at papuri ay sa Panginoon po lamang. Ilan ho munang mga announcements and reminders para ho sa ating mga kapatiran. Ang ating mga gawain ay back to the new normal. Lord willing, this coming Friday ay meron ho tayong Time in the Word ulit 6 p.m. at online prayer meeting through Facebook room at 7:10 or 7:15 p.m. So, nawa ang bawat mga mananampalataya ho sa JCBC, maging ang ating mga kaibigan na nais makijoin, welcome po na makajoin po sa ating home prayer meeting, and we would like to encourage na gawin po natin yun. Kung sakali ho na kayo ay matagal nang hindi nakaka-join or hindi pa nasubukan maka-join, we would like to encourage you. Kung kailangan nyo po ng tulong sa ilang mga technical na bagay, ay please send me a message para po matulungan po namin kayo. And also, kung meron po kayong mga prayer requests, please let us know beforehand. Maganda po yun para maipag-pray po natin. At also, kung meron po tayong mga kapatiran na magdiriwang o nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan o anibersaryo, ay pakipagbigay alam nyo po sa atin upang sila ko ay atin pong mabati sa atin pong gawain. At yun po ay isang malaking kagalakan po natin. Okay, so pagtuloy natin ipag-pray ang ating mga kapatiran din naman na alam natin nandoon ng mga pangangailangan. O sa isa ho dito ay si Brother Dave Paule, at salamat sa Diyos natuloy ang kanyang botox, pero as of now ang nararamdaman pa lang niya ay yung mga side effects at wala pang positive effect, pero inaasahan in a week or two ay unti-unti nilang mararamdaman yung positibong epekto. At isa ho sa malaking pinipray na ating kapatid ho na ito, kung kalooban ng Diyos, ay matuloy ang DBS or Deep Brain Stimulation, and that is a very expensive procedure, roughly around 2.5 to 3 million pesos, and then there are risks also involved. So pag-pray ho natin ang ating kapatid na ito, kung anong kalooban ng Diyos sa kanya, and it's a great blessing sa akin bilang pastor upang na makita, masaksihan talaga ang biyaya ng Panginoon na kumikilos sa buhay ng isang mananampalataya. And nakakatuwa at lahat ng papuri ay sa Diyos lamang. At salamat sa Diyos at niligtas niya ang ating kapatid na ito. So let's be praying for Brother Dave. Maging iba pa natin mga kapatiran, pag-pray natin. Kami ho ni Sister Jonah ay humihingi ng inyong panalangin sa kanyang paglilihi at pagbubuntis sa aming ikalawang sanggol. Na ulit muli yung kagiging sensitibo sa paglilihi ni Sister Jonah. And noong nakaraan ay carry ho namin dahil dadalawa lang kami, pero ngayon ay merong extra challenge dahil extra likot ang aming panganay na si Timmy. So pakisama ho sa panalangin ang health ng aking mag-iina, at lalo na kung Sister Jonah at yung sanggol sa kanyang sinapupunan. So let's be in prayer for that also. Okay, so yun ho ang atin mga ilang mga announcements. Pray po natin ang ating gawain sa Sunday. Pray natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Let us be expectant na ang Diyos ay kikilos, magtuturo, at lalo't higit magdidigtas sa pamamagitan ng mga gawain po niya na ito. So tayo ho'y dadako sa isang sandali ng panalangin bago tayo pumunta sa ating pag-aaral about biblical evangelism. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Tunay, kung aming bibilangin ng iyong mga pagpapala, kulang ang aming oras. Kung aming isasaysay lahat ng iyong mga kabutihan, pag-iingat, proteksyon, paggabay, o Panginoon, kulang ang aming buong buhay. Sa pagkatunay, ikaw ay palagian ang gumagawa, kumikilos. Lord, salamat po. Salamat po sapagkat alam namin, hindi man namin kayang ipaliwanag, pero alam namin na ang lahat ay nangyayari sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo, ng mga tinawag mo.
Lord, tulungan mo kaming magpahinga, sumandal at tumayo, lumilim, kumubli sa katotohanan ito. Sa dami ng mga bagay na hinaharap at haharapin, mga problemang daladala, mga pagsubok na pinagdadaanan, o Panginoon, alam namin. Sapagkat sinabi mo, sapagkat tapat ka na nga, alam namin ang lahat nangyayari o nangyayari sa ikabubuti ng iyong mga anak. Ama, salamat po. Nawa o Diyos, ang katotohanan ito ay tuloy na tumanim sa bawat isa, sa mga kapatiran. Ganun din po o Diyos, maging ang aming pinakatema ng nakaraang anibersaryo, thirst for you. For we ask, patuloy mo ilagay sa aming mga puso't kaisipan, uhaw at gutom sa iyo. Gaya ng bagong panganak na sanggol na hindi matatahimik. O Panginoon, nilagay mo nawa ito sa amin. Bigyan mo kami ng sipag, pagpupursige, pagsusumikap. Dahil alam namin na ito ay mabuti at oo, ito ay yung kalooban at utos para sa amin. Ama, maging sa aming pag-aaral ngayong gabi, ikaw po nawa ang tumabay. Tulungan mo po ako bilang tagpagturo at bawat isang tagapakikinig. Lord, muli ang hamon ng iyong salita, hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagatupad nito. Patawad din po, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkakasala laban sa iyo. Patawad po ng mga pagkakataon na hindi ka namin inamahal ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong is. Lord, tulungan mo kami, patuloy na tumingin sa iyo at umasa sa iyo. At sa aming pag-aaral ngayon, ikaw po nawa ang manuwalhati at tumabay sa ngalan ni Jesus na po ang aming dalangin. Amen. Okay, so dumako po tayo sa ating slides. And as we have said, itong ating mga nakaraan, usually sa mga sa ilang mga naatidan ko na mga klase sa Bible School about evangelism, ay nahandoon ang pagbibigay ng script, scripted yung pagsosoul winning, ito yung point 1, point 2, point 3, and magkukulminate sa drawing the net, sabi nga, or drawing the net is leading the person in prayer, and that is the entirety of evangelism. Pero ang atin hong approach is not scripted approach but principle approach. Here are the principles, at ang gusto ko ho at gusto natin, ang layunin natin ay maunawaan natin ito upang sino man ang ating makausap, as we have said, yun yung disadvantage ng scripted, talagang one size fits all, sapagkat iba-iba ang kalagayan, iba-iba ang sitwasyon ng atin hong mga kinakausap patungkol sa ebanghelyo. And by God's grace, if we understand ang mga prinsipyong ito, well, sino man ang ating kausapin, maalam man sa Biblia o hindi, nakapag-aral man o hindi, matanda man o bata, alam natin kung saan tayo pupunta. Alam natin kung paano natin sila i-deal sa biyaya ng Panginoon. So yun yung atin hong approach sa atin hong pag-aaral about the practical side nitong evangelism. How are we doing, or how are we to do evangelism in the light of the truths na atin hong napag-aaralan na. So mabilis na balik-aral po ang gawin natin. Again, ang konsepto ng pag-iebanghelyo sa bagong tipan, ito'y gawain ng Diyos na gumagamit siya ng mga instrumento, at yun ay mga Kristiyano, tayo po yun. At ang pinakasentro nito ay ang ebanghelyo, ang mabuting balita. At ito ay pagkukomunika ng mabuting balita sa makasalanang tao na merong intensyon na sila ay makumberte o manampalataya kay Kristo, at ang pangunahing ahensya na ginagamit ng Diyos upang tupdin ito ay walang iba kung hindi ang kanyang iglesia. Again, this is very, very clear sa salita ho ng Panginoon as we have gone through the 6 points one by one in detail, and nawa tayo ho ay kumbinsido, and also yung outworking ng mga puntos po na ito. Isa sa binigyan talaga natin ng pansin ay isa sa mga current trends at namamayaning trend ng pag-iebanghelyo sa maraming mga churches
Even evangelical churches, yes, even Baptist churches, marami ang ganito ang approach pagdating sa soul winning na tinatawag decisional regeneration or decisionism. Ano ito? It is an evangelistic approach that assumes that regeneration or the new birth hinges upon the decision of man. Ito yung uri ng paghahayag ng ebanghelyo or pag-ebanghelyo o pagsusoul winning na ang approach nito naniniwala na nakasalalay sa desisyon ng tao. Ang kailangan ng tao ay magdesisyon, at kapag siya'y nagdesisyon, siya ay ipapanganak na muli. Doon nakatungtong. Kaya nga ho, decisional regeneration. Regeneration is based upon man's decision. Ano ho? At yan ay malaking kaakibat ng decisionism. Ina-assume nito na ang isang taong hindi ligtas ay hinahanap ang Diyos, or di kaya may kakayahan na magdesisyon para sa kanyang sarili na lumapit kay Kristo o sumampalataya kay Jesus para siya maligtas. So yun yung punto. Kaya ng tao. Actually, meron pang mga paniniwala na gusto ng tao, gusto at kaya, kailangan lang merong mag-alok. Therefore, pag inalok mo, dapat convincing ang pag-aalok. At kailangan gawin natin ang lahat ng ating magagawa para sila ay magdesisyon. At yun ang approach ng evangelism sa maraming mga iglesia. All that is needed is the right excitements. Ano ibig sabihin ng excitement? Stimulation, ma-stimulate. Para bang hindi mo naman gustong kumain, pero napanood mo yung patalastas ng napakagandang tignan, napaka-juicy-licious, crispy-licious. Alam niyo na kung anong kasunod. Na-stimulate yung paglalaway, at gusto mo na ngayon na umorder o bumili nung produkto na yon at kainin. So, merong mga niniwala, yun lang ang kailangan. Proper stimulations, motivations, inspirations, promptings. Gagawin ng lahat para ma-stimulate ang tao na sila ay gumawa ng desisyon upang tanggapin si Jesus. At sa decisionism, maraming mga kaparaanan. Pwede mong itaas ang iyong kamay, pwede kang lumapit sa altar, at isa sa pinakasikat, kagaya ng ating titignan maya-maya, ay sumunod ka sa isang panalangin. At madalas, ang pagtanggap na ito, ibig sabihin nga ay mag-pray ka ng prayer of acceptance. Ika nga doon sa tanong noong Philippian jailer, what must I do to be saved? Ang kadalasang sagot ngayon ng soul winner, pray this prayer after me to receive Christ or Jesus in your heart and you will be saved. And this is, hindi to exaggeration, ito ang madalas na sagot. Paano maliligtas? Kailangan mong tanggapin. Paano mo tatanggapin? Anyayahan mo siya sa iyong puso. Paano mo siya aanyayahan? Well, manalangin ka ng ganito. So, paano maliligtas? Well, manalangin ka ng ganito. At again, I have nothing against prayer. Sana ho maliwanag na po ito. What I'm against is kung ang prayer na ito ay idinadagdag na sa ebanghelyo na kailangan another prerequisite para maligtas, or ang prayer na ito ay ipinapalit sa ebanghelyo na ito na ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Both are very, very dangerous. Again, nothing against prayer. But what I'm against, kung ito'y ipinapalit o idinadagdag sa ebanghelyo para sa kaligtasan. Ano ang malinaw sa Biblia? It takes the sovereign working of God in sinful man. In short, hindi kaya ng tao. Kailangan ang Diyos ang gumawa. 2 Corinthians 4:6, inihambing ni Apostol Pablo sa Genesis 1 na kung saan ang Diyos ang nagsabi, let there be light. Dito ang sabi, for God who commanded the light to shine out of darkness, referring to Genesis 1, hath shined in our hearts. So, God sovereignly commanded the light to shine in our hearts. So, sino ang nagbigay liwanag? Ang Panginoon. At ano ang nangyari? To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Bakit isang araw nakita mo si Jesus bilang yung tagapagligtas at yung sinampalatayanan siya? Well, hindi dahil isang araw ay napakaliwanag ng iyong mata,
kundi dahil isang araw nagbigay liwanag ang Diyos sa iyo. Yes, gumamit siya ng mga instrumento at kaparaanan, pero ang Diyos ang nagbigay liwanag, kaya tayo naligtas. And that wonderful testimony about Lydia's conversion sa Acts 16 verse 14, ang sabi, ang Diyos ang nagbukas ng puso ni Lydia at anong naging resulta? Siya ay nag-attend or she paid attention, at ang implication hindi lang siya basta nag-pay attention, she believed yung mga bagay na pinapangaral nila Apostol Pablo. So biblically, it is not the sinner opening their heart. At yun yung madalas nating naririnig, buksan mo ang puso mo para kay Kristo. No. Ang biblical ay ito, ang Diyos ang nagbubukas ng puso ng makasalanan. So, anong komento natin patungkol sa mga techniques na ito ng decisionism? Well, una, as we have said, nagiging one size fits all. Evangelism is reduced to a formula, 1, 2, 3, pray after me. At yun yung madalas na nangyayari. Number 2, the dictated prayer of acceptance, which is walang example sa Biblia. No. Walang example ng prayer of acceptance sa Biblia. Merong profession, pero hindi yung prayer of acceptance na madalas na naririnig sa panahon po natin ngayon. So, pakaingatan po natin. Ang meron sa Bible ay ito, mga taong naligtas without even praying. So, yun ay maliwanag sa Biblia. Man-given assurance. It is not the ministry of the soul winner to give assurance. Malinaw sa Bible, the Spirit beareth witness with our spirit. We are the sons of God. It is the Holy Spirit's ministry na parang isang tao ay magkaroon ng katiyakan ng kanyang kaligtasan. Ano? So kung hindi decisionism, kung hindi ganoon ang kaparaanan, well, paano dapat? Well, una, binigyan natin ng pansin, ano ba talaga ang mensahe nating daladala pagdating sa pag-iebanghelyo? Walang iba kung hindi si Jesus na napako sa krus. Jesus Christ. Jesus the Christ, the Messiah, and Him crucified. Itong tagapagligtas na napako sa krus. At this is the very summary ng gospel. And yes, kasama dyan yung kanyang muling pagkabuhay. Anong punto? The main focus of the New Testament evangelism is the presentation of the person and work of Jesus Christ. Yun yung goal, maipresent, maipakita, maibalita, maipaunawa kung sino ba si Jesus at ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Primarily sa kaligtasan. That is, siya ay namatay para bayaran ang ating mga kasalanan at muling nabuhay. Yun ang Ebanghelyo. Napakahalaga na sa atin nung pag-iimbita o paghamon sa mga tao, hindi yung sumunod sila sa isang panalangin o lumapit sa altar. Ang hamon sa mga tao, sang-ayon sa Biblia, ay magsisi at sumampalataya. Acts 20:21, ano ang sabi? Testifying both to the Jews and also to the Greeks. Again, ayoko lang palipasin, pero yung punto'y ito, isa lang ang ipinapangaral sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Hindi magkaiba ang ebanghelyo para sa kanila. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. That is the call. Yun yung panawagan. Yun yung hamon sa paghahayag ng ebanghelyo. So, how are we to do evangelism? Kagaya nga, sabi ko kanina, ito ho yung mga principles. Ito yung mga objectives natin. Pag tayo ay hahayo or tayo ay makikipag-usap sa mga katrabaho, sa kamag-anak, or kung tayo ay magulang at yung ilalapit paunti-unti ang iyong anak sa Panginoon, ipapakilala mo sa iyong anak si Jesus, ito yung mga objective. Number 1, to establish God's rightful claim. In another way of saying it, para ipakita kung gaano kataas at kadakila talaga ang Diyos, yung lugar ng Diyos. At anong lugar ng Diyos? Siya ang nasa taas, tayo ang nasa baba. Yun ang lugar
Therefore, ang Diyos ang nagmamay-ari, ang Diyos ang gumawa, at dahil siya ang nagmamay-ari at gumawa sa atin, well, kailangan nating sundin siya. Pero doon lalabas yung problema. Hindi natin siya nasusunod ng perpekto. Yun ang magpapakita ng problema ng tao. Well, again, pag hindi natin napakita na ang Diyos ay mataas at tayo ay mababa, hindi mo nasunod ang Diyos, ano ngayon? Maraming mga tao ay ang Diyos na kanilang paniniwalaan ay mas kamukha ng tao at hindi kahawig ng Diyos ng Biblia. Na para bang pag sila nagkasala ay baliwala lang sa Panginoon. Anong mensahe nagpapakita nito? Pagiging ang Diyos na ating tagapaglikha, mga karakter ng Panginoon nagpapakita ng kanyang kadakilaan. At as we have said, ito ay mas kailangan sa mga lugar na kung saan talamak ang paganismo, kung saan hindi kilala si Jesus o ang Diyos ng Biblia. Well, the second objective is this. At kagaya nga ho nung sinabi ho natin, dito sa Pilipinas, madalas, hindi lagi, kailangan natin maging discerning, madalas yung first objective ay well-established na. Being a Catholic nation, merong idea patungkol sa Panginoon. Well, if that is already established, okay na yun, well, ano ang susunod na objective? To expose the sinfulness of man. Okay? Ang Diyos ay mataas, ikaw ay mababa, siya ay may karapatan sa iyong mag-utos. Again, as we have said, narito ang problema, tayo ay nagkasala laban sa Diyos na dakila. At ito yung ating desired na response na magkaroon ng realisasyon na siya nga ay makasalanan at nagrebelde o isang rebelde laban sa Panginoon at dahil doon nasa ilalim ng matuwid na paghukom. Karapat dapat lang parusahan. Ako talaga ay guilty as charged. Ito yung second objective natin. Bakit kailangan ito? Sapagkat, sabi ni Jesus, ang walang sakit hindi nangangailangan ng doktor. Again, para ho sa akin, isa ito sa mga big deal. Isa ito sa mga talagang tinitiinan ko when I try to share the gospel, preach the gospel sa mga tao upang maunawaan nila ang kanilang pagiging makasalanan. Bakit? Dahil ang daming self-righteous. Almost every day, makakakausap tayo ng mga tao na ang tingin sa sarili, ay hindi sila perfecto, pero mabait naman. At yun yung madalas nating makakausap. I remember, meron hong nagtanong sa akin minsan na may karamdaman, medyo matindi ang kanya. Actually, matindi yung kanyang karamdaman. Yun yung kanyang kinamatay. Pero ang sabi niya sa akin, bakit ako may ganitong sakit? Bakit ako may ganitong sakit? Mabait naman ako, tumutulong naman ako, nagsisimba naman ako. And that again, that's a statement of a self-righteous person. Para bang hindi ako karapat dapat magkasakit kasi mabait ako, tumutulong ako, nagsisimba ako. Hindi dapat ako magkasakit. That is a self-righteous person na hindi nangangailangan, nangangailangan siyang doktor ng pisikal, pero hindi niya makita ang pangangailangan niya ng doktor ng kanyang kaluluwa. Walang iba kundi si Jesus. So, again, itong sinabi ni Jesus na ito, narito siya para tawagin ang mga makasalanan. Hanggat ang tingin ng tao sa kanyang sarili, siya ay matuwid or sapat ang kanyang katuwiran, pwede na, siya ay hindi lalapit sa tagapagligtas. So, paano ito ipapakita sa pamamagitan ng kautusan? Yung mga detalye ng kautusan, pwedeng ipakita sa kanila at bigyan diin ng kanilang estado ng pagiging guilty. I-point out ang spirit of the law at mahalaga ito sapagkat hindi lamang yung mga word for word na, halimbawa, thou shalt not kill or commit murder. Meron mga tao, di pa ako pumatay at ang tingin nila doon ay sila'y mabait dahil hindi pa sila pumatay. Pero as Jesus delineated yung spirit of the law sa Matthew chapter 5, na ang implikasyon nito hindi lang basta pag-atake sa tao physically at kitilin ng kanyang buhay, kundi anumang pag-atake sa tao, kahit verbal attacks is enough to bring you to hell. So, again, yung spirit of the law. And then point out the demand of the law. Ano bang demand? At dito marami, I find it very helpful. Ano bang demand ng law? Perfect, complete obedience. Perfect, consistent obedience. Perpektong tuloy-tuloy. Wala dapat mintis. At meron mga tao na hindi na nare-realize po yun. Naalala niyo ho yung pinakita natin minsan, timbangan.
Basta dapat mas mabigat lang yung mabuti kong gawa. Okay. Okay, mabigat lang yung mabuti mong gawa. Paano yung masasamang gawa mo? Ay hindi, basta yun yung madalas na idea sa maraming mga tao. Basta my good outweighs my bad, that's it. I'm ready for heaven. Or I'm worthy for heaven. At yun yung madalas na sinasabi ng iba. Maaaring meron niya yun dito. Yun ang iyong kaisipan. Alam mong hindi ka perpekto, alam mong nagkakasala ka, pero sa tingin mo, mabait na tao ka pa rin at outweighed ng iyong kabutihan, ng iyong kasamaan. The question is, anong gagawin ng Diyos sa kasamaan mo? You're guilty. At kung ikaw ay guilty, kailangan ng parusa. Nasa ilalim ng kaparusahan. Dahil ang demand ng kautusan ay perpektong pagsunod. The consequence of sin, nandun ang wrath ng Panginoon. At dahil ang tao, anuman ang kanyang pagiging relihiyoso, pagiging mabuting tao, maging sa kanilang damdamin o paningin, ang totohanan pa rin sila ay guilty at hiwalay sa Panginoon. So, kailangang ipakita din natin yung kawalan ng magagawa ng tao sa para iligtas ang kanyang sarili. Kasama ito sa kanyang pagiging makasalanan. Anong pwede niyang gawin para siya ay maligtas? Anong pwede niyang gawin para mahugasan ang kanyang kasalanan? And the answer of the Bible is nothing. Walang kayang gawin ng tao. Yung pagsisimba, pagdadasal gabi-gabi, pagtulong sa kapwa, yun ay walang magagawa para maligtas ang isang tao. Si Jesus ang nagsabi, nagtanong ng mga apostol dun sa ating Panginoong Jesus, who then can be saved? Sino ngayon ang maliligtas? Kung ganong kahirap, sino ngayon ang maliligtas? Anong sagot ni Jesus? With men, it is impossible. Ano yung it? Salvation is possible. Salvation is impossible with man, but not with God. For with God, all things, yes, salvation is possible with God. So, ang punto ho na pwedeng idiin at dapat makita rito, una, ang lahat o anuman na metodolohiya o kaparaan ng kaligtasan na nakabase sa merito o gawa ng tao o performance ng tao ay kailangan na i-reject. Kailangang itakwil, kailangang iwanan, kailangan alisin sa kaisipan. Kung iniisip mo na merong something, na merong dahilan sa iyo, merong kang kayang gawin para ka maging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon, well, malinaw ang Bible, it is impossible with man. Just a segue ng konti. Dahil kung kaya pala ng tao, hindi na dapat sinugo si Jesus. Kung kaya ng tao iligtas ang kanyang sarili, magpapakabait ka lang. Going back doon sa weighing scale, mas mabigat ang iyong mabuting gawa, mas madami, mas konti ang kasalanan, at pasok ka na sa langit, nasan doon si Jesus? Kita nyo na? Yung ganung kaisipan, hindi kailangan si Jesus. Pero si Jesus ang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through me. So muli, again, anumang kaisipan o katuruan ng pakaligtasan na nakasalalay ito o hinahaluan ito ng gawa ng tao, kailangang i-reject. We must challenge, sa soul winner. Ito yung gagawin natin. I-challenge natin yung kausap nating unsaved, yung ating binabahagian ng ebanghelyo. Siya ba ay tumatangan sa isang paniniwala na kontra sa malinaw na katotohanan ng Bibliang ito? Ano ito? Hindi kaya ng tao. Imposible sa tao. So, pag may kausap tayo, isa yun sa mga dapat nating i-detect. Ito bang kausap kong ito, naniniwala ba siya? Meron siyang kayang gawin para iligtas niya ang kanyang sarili? And sometimes through asking questions, pwede nating para mag-doktor, ano yung kinain mo kagabi? Kailan sumakit? Try to ask questions na maaaring mag-draw out nung kalagayan niya at paniniwala niya at mga bagay na pwede nating i-deal o dapat i-deal kung ito ay hindi sang-ayon sa malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon. So that is the second objective,
to expose the sinfulness of man. The third objective is to expound or to make clear God's provision. Ano ba yung ginawa ng Diyos? Okay, yung posible sa tao, posible sa Diyos. So, pagdating sa kaligtasan, hindi tayo titingin sa tao, titingin tayo sa Panginoon. At pag tumingin tayo sa Panginoon, sang-ayon sa Biblia, ano ang ginawa ng Diyos para magbigay, mag-provide ng kaligtasan? Well, it's clear that God's provision of salvation is in Jesus Christ sa pamamagitan ni Jesus. At ito yung desire natin na response or maging maunawaan ng ating binabahagi ng salita ng Diyos. Ang tanging pag-asa niya para sa kaligtasan ay si Kristo lamang. At nasa Kanya ang kumpletong probisyon ng kaligtasan. Mahalaga, kumpleto. Hindi kulang na kailangang dagdagan. Kumpletong probisyon ng kaligtasan ay na kay Kristo Jesus. John 14:6, as we have quoted before, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. May mga naniniwala na basta mabait ka lang, pupunta ka na sa langit. Well, all man can come to the Father without Jesus Christ. Just be good. Lumaki akong gano'n ang paniniwala. Basta mabait. Sa mga bata, sinasabi, pag good boy, punta ka sa heaven. Pag bad boy, punta ka sa hell. Sige ka. And again, that is totally unbiblical. Yun ay walang-wala at mali at kontra sa salita ng Panginoon. 1 Timothy 1:15, and this is a faithful saying, and worthy of all acceptation, in the better translation, worthy to be accepted by all. Worthy to be accepted by all. Sino ka man, ano man ang iyong lahi, taga saan ka man, ano man narating mo sa iyong pag-aaral o hindi narating, karapat dapat itong tanggapin ng lahat that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. The emphasis is this: we must make clear that the salvation God has provided for sinners is only in and through Jesus Christ, His Son. So, kailangan natin gawing maliwanag. Yung isa sa mga goal natin, maipaunawa natin. Again, ang goal natin is their understanding. Hindi maipaunawa natin na mas banal ako kaysa sa iyo or mas marami akong alam sa Bible kasi no. Hindi yun yung gusto natin maipaunawa. Ang gusto natin maipaunawa sa kanila ay ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Jesus. So, let me just again a segue. Mag-ingat tayo when we try to pursue these objectives. Mag-ingat tayo na baka mamaya ang maging tono natin ay mas marami tayong alam kaysa sa kanila. No. Ang goal natin ay maunawaan nila ang katotohanan. So, hindi manalo sa argumento, hindi maunawaan nila ang katotohanan. By the way, maganda yung pinunto minsan, hindi ko na maalala kung sino yung nagsabi. Sige, nanalo ka sa argumento, pero natalo ka sapagkat na-offend yung tao. Hindi na siya makikinig ngayon. Nanalo ka nga. Sometimes, being kind, kahit hindi ka manalo sa argumento, again, di mo i-compromise ang katotohanan, but being kind enough ay mapapanatili na bukas ang pintuan para makapag-usap ulit sa susunod at lalo pang maipaliwanag ang ebanghelyo. So again, that's a segue na lang, a reminder when we, sometimes kasi napakainit natin, baka mamaya sa sobrang init ay hindi natin namamalayan, mag-change na tayo ng objective. Ang objective na natin is to prove that I am right and you're wrong. No? Ang objective natin ay ipakilala sa kanila si Jesus at ang kaligtasan na ginawa ng Diyos ay sa pamamagitan lamang at sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. At dito natin diniinan at medyo ulit bibigyan ko ng pansin, beware of the signs, of any signs of Jesus plus. O maraming mga tao nagpo-profess na naniniwala, sumasampalataya kay Jesus, pero handoon ang kanilang pagdadagdag para maligtas o para ma-maintain ang kanilang sariling ligtas. Jesus plus good works, Jesus plus membership, Jesus plus baptism, Jesus plus sacraments, Jesus plus tithing.
Minsan may mga Baptist yata, Jesus plus palda o plus King James Version of the Bible para ka manatili o para ka maligtas. Again, ay masyado meron mga nagiging hyper sa mga bagay ngayon. Sabi ni Pablo, at pinasadahan natin na nakaraan, gusto ko lang bigyan pansin ulit. Galatians 5:2, ang sabi niya, "Behold, I Paul say unto you that if ye be circumcised, that is, for I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law." Sorry, ano ba itong pagbabasang ginagawa ko? Galatians 5:2, "Behold, I Paul say unto you that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing." Naalala niyo yung context nitong Galatians? Hindi against si Pablo sa circumcision. Against si Pablo sa pagdadagdag ng circumcision as a prerequisite or dagdag na kailangan na gawin para maligtas. Okay? Circumcision per se, hindi yun ang problema. Pero kung idadagdag para maligtas, yun ang malaking problema. Anong sabi? Pag tinagdag mo, itong bagay na ito, Christ shall profit you nothing. Nakita niyo dito? If you add anything to Christ when it comes to salvation, you lose Christ. Ulitin ko, if you add anything to Christ in salvation, if you add anything to Christ, you lose Christ. So it's either Christ is all or nothing at all. Pag nagdagdag ka, mawawala sa iyo si Jesus. Christ will profit you nothing. For I testify again to every man that is circumcised that he is a debtor to do the whole law. Again, yung punto ni Pablo, pag ginawa mo yung isa, okay, tinanggap mo na ito ay kailangan mong idagdag, gawin para ka maligtas. Well, kailangan mong gawin lahat. Hindi lang yun. Kailangan mong gawin lahat. At sabi niya sa verse 4, "Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law." At isa ito sa mga mahalagang teksto sa mga tao na mapilit na, ay hindi, kailangan si Jesus, pero kailangan mo ring dagdagan, kailangan mo ring sumunod, kailangan mo ring, sabi, "Christ is become of no effect unto you whosoever you are justified by the law." No, kung ang kaparaanan na yung idinadagdag upang ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon ay mawawalan ng epekto sa iyo si Jesus. At ang gusto ko na ipaliwanag ko dito, yung sinabi sa dulo, "Ye are fallen from grace." Because it might sounds like, nawala ang kaligtasan nila. That word fallen from grace, that word fallen means to rush out, to drop away from. Mula sa doon, umalis ka. So drop away from the orbit of saving grace. Mula doon sa lugar, mula doon sa ikumpara parang bang tungtungan na biyaya, at sa oras na ikaw ay magdagdag para sa kaligtasan mo, nang higit kay Kristo, you are fallen from. Wala ka na doon sa lugar na yon. You are no longer standing in the ground of salvation by grace alone. That is the point. Kapag nagdagdag ka kay Kristo sa ginawa niya, sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at dadagdagan mo ng anumang gawa ng tao, you are living the ground of salvation by grace alone, or the spear of salvation by grace alone. That is, wala kang kaligtasan, no salvation. Ang ibig sabihin to is no salvation, hindi lost of salvation. Hindi nawala ang kaligtasan. Kung hindi wala ka sa lugar ng biyaya ng kaligtasan. Fallen from grace. Anong sabi ng Hebrews 10 verse 26? For if we sin willfully, at yung sin dito is the sin of apostasy. Ibig sabihin, tatalikuran mo, iiwan mo si Jesus. After that ye have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Why? Isa lang yung sacrifice for sin. Yung mga
dugo ng mga hayop hindi nakapaghuhugas ng kasalanan. Isa lang ang nakapaghuhugas ng kasalanan. At tinalikuran mo yung kaisa-isa ang nakapaghuhugas ng kasalanan. Ano pang pwede maghugas para sa iyo? There's no more sacrifice for sin na effective na mag-aalis ng iyong kasalanan. So kung tatalikuran mo sa Jesus, sa Hebrews chapter 10 verse 26, ang naghihintay sa iyo is the fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. So ginamit ko ito as a parallel doon sa sinabi ni Pablo, you are fallen from grace. Pag dinagdagan mo si Jesus, umaalis ka doon sa sphere of salvation by grace. So that's now a salvation by works, at ang naghihintay din sa iyo ay hatol. Guess what? Ano man ang gawa na idagdag mo, pag yun ay hinatulan, masusupungang hindi perpekto. At dapat parusahan. You're outside of grace. Ang sabi ho, note, this does not mean na nawala ang kanilang kaligtasan. Ito ay ebidensya na nung una pa man din, sila ay hindi ligtas. Sabi ni John, 1 John 2 verse 19, they went out from us, but they were not of us. For if they have been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. So pag iniwan ang pananampalataya kay Jesus, it just means they're not saved. Hindi nawala ang kanilang kaligtasan, kasi kung ligtas talaga sila, hindi sila aalis, sabi ng salita ng Diyos. Brother Paul, sigurado ka hindi aalis? Yes, kasi walang makakaagaw sa kamay ni Jesus ng kanyang tupa. Sure na hindi aalis ang isang tunay na tupa ni Kristo, ang isang tunay na ligtas. Not because mahusay tayo, but because mahusay ang ating pastol. We are kept, 1 Peter 1:5, we are kept by the power of God. Galatians 4 verse 11, sabi ni Pablo dito sa mga taga-Galatia, again, ang nilalabanan ni Apostol Pablo dito, nagdadagdag sila sa ebanghelyo, kaya napipilipit ang ebanghelyo. And sabi ko ho, nung pinangaral natin sa church, itong Galatians 4:11, maaaring isa ito sa pinakamalungkot na statement na pwedeng sabihin ng isang manggagawa. I am afraid of you. O hindi ako takot sa inyo, natatakot ako para sa inyo. Yun yung tama. Lest I have bestowed upon you labor in vain. Baka walang kwenta yung aking pagpapagal sa inyo. Anong ibig sabihin? Baka hindi talaga kayo naligtas. Kung tatanggapin nyo ang kauturuan na ito na may dinadagdag, particularly circumcision, law-keeping, para kayo maligtas o manatiling ligtas, I'm afraid na baka hindi, walang saysay yung aking pagpapagal, hindi talaga kayo nakakilala kay Kristo. So again, ang punto ay ano? Hindi ito kawalan o hindi ito, ang kaligtasan ay nawala kung hindi talaga naligtas. Kung ito ay, kung sinasampalataya o tinatanggap yung salvation, Jesus plus, faith plus. So napakadelikado nitong bagay na ito. So in our third objective, paano natin ito gagawin? Ano yung kailangan nating ipakita sa kanila? Una, the person and work of Christ as centrally focused on the cross and resurrection. Again, for 3.5 years, aktibong nag-ministry ang ating Panginoong Jesus. Ano yung focus? At tingnan natin ito sa Book of Acts. Do you remember ano yung focus nila when preaching the gospel? It is the person and the work of Christ centered on the cross and the resurrection. Madaming ginawa si Jesus, pero pinaka-sentro nito para sa ating kaligtasan ay doon sa cross at kamatayan niya doon sa cross at yung kanyang muling pagkabuhay. Si Apostol Pablo, nung siya ay pinaalala niya sa mga taga-Korinto ang kanyang pinangaral sa kanila. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you. Remember the consistency of Paul. This is the gospel that I preached unto you. Walang pagbabago, hindi nabawasan, hindi nadagdagan. Tuloy natin sa verse 1, which also ye have received and wherein ye stand. Tinanggap nyo ito at dito kayo tumatayo. Verse 2, by which also ye are saved. So, how were they saved? They were saved by the gospel na kanilang tinanggap, na kanilang pinanatilihan. If ye keep
And if you notice, kinross out ko yung in memory dahil again sa Greek, wala yung word na in memory. Salvation is not by memorizing the gospel. No. If you keep, if you hold fast, actually sa ibang translation, if you hold fast, tinatanganan nyo, hindi nyo binibitawan, yun yung punto, hindi nyo binibitawan. If you keep what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Anong punto? You will not keep it, at yun ay if you will not keep it, kung hindi mo tatanganan ang ebanghelyo, yun ay patunay na ang yung pananampalataya na pinakita ay o pinahayag ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, hindi totoong pananampalataya. Well, ano yung ebanghelyong ito? For I delivered unto you, first of all, that which I also received. Pause muna, lagi kong gustong i-point out ito. Yung pinangaral ni Pablo, yun din ang tinanggap niya. Yung ikinaligtas ng mga taga-Korinto, yun din ang ikinaligtas ni Pablo. Hindi yung paglilingkod niya ang nagligtas sa kanya, kung hindi itong ebanghelyo ting ito. So balik tayo sa verse 3. How that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. So this is the gospel. This is the power of God unto salvation. Romans 1 verse 16. Ito yung nagligtas sa mga taga-Korinto. Ito yung nagligtas kay Pablo. At ito rin yung tanging mensahe. Ito rin yung tanging katotohanan na sasampalatayanan na ikaililigtas ng sinuman. Salvation by grace of God alone. So it is sola gratia. God's grace alone, or by grace alone. Napakita natin yung provision ng Panginoon sa kaligtasan. Ito'y biyaya lamang ng Panginoon. Ito ay ine-express sa maraming mga kaparaanan, primarily sa terms ng justification, reconciliation, adoption to the family of God. So let's briefly look at this familiar words: grace, justification, reconciliation, and adoption. At ang mahalaga dito ay ipunto na ang salvation blessings na ito ay strictly by and in Jesus Christ. Sa pamamagitan at na kay Kristo Jesus. Itong biyaya ng kaligtasan, itong justification, reconciliation, adoption is all by and in Jesus Christ. Walang iba kundi na kay Kristo Jesus lamang. So it is by grace. Malinaw, Ephesians 2:8. For by grace are ye saved. For the sake of time, tuloy natin. Romans 3 verse 24. Ano po ang sabi? Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, paano daw nangyari na justify? Well, it is by grace. At sinabi pa, bigyan pa ng, again, yung adjective freely. Anong ibig sabihin ng freely? Pinoint out natin minsan dito sa church. Madaling tandaan. Dorian. Yes, Dorian. Parang Dorian, meaning gratuitously, freely, undeservedly, without cause. Walang halaga. Libre. We were justified freely, libre, sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Wala tayong kinontribute, walang dahilan sa atin, walang cost na nasa atin. Ito ay unmerited favor ng Panginoon sa atin in Christ Jesus. In Christ Jesus. Grace is unmerited favor of God. Well, let's look at justification. Ano tong justification? The legal act of declaring a person to be just. Diniklara ng Diyos na matuwid. Pinroklama ng korte ng Panginoon na walang sala. At yun yung ginawa ng Diyos sa atin. Ginastify niya tayo. Ang sabi sa Acts 13 verse 38, Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man, who is that? Jesus, is preached unto you the forgiveness of sins. So forgiveness of sins is through Jesus Christ. Not just saying sorry. Lugar na nabasa natin, bigyan ko na ng pansin. And there are hundreds, if not thousands, ng mga tao
gabi-gabi nagsosorry sa Panginoon, Lord, sorry po sa nagawa ko. Maaring may luha pa. Pero the truth is, gaano man kadaming sorry ang malinaw sa sinabi ng salita ng Panginoon, itong kapatawaran ng kasalanan is through Jesus Christ. Kung hindi sa pamamagitan at kung hindi dadaan kay Kristo Jesus, walang kapatawaran. Gaano man karaming timbang luha ang iluha natin, ito ay sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Mamaya andito ka ngayon at nakikinig. Maaaring ilang beses nang nangyari na sa iyong buhay, alam mong nagkasala ka laban sa Diyos at merong mga gabi na hindi ka makatulog, binabagabag ka ng kayong konsensya at humihingi ka ng tawad sa Panginoon. O nais kong ipaalala at nais kong sabihin sa iyo ang mabuting balita, pwede talagang mapatawad. Pero ang kapatawaran ay hindi base sa pagkadurog ng iyong puso at sa dami ng iyong luha. Ang kapatawaran ay nakatungtong at nakabase sa ginawa ni Jesus. So it is through Jesus Christ. It's preached unto you the forgiveness of sins. Verse 39, and by him all that believe are justified from all things from which ye could not be justified by the law of Moses. Lahat ng sasampalataya sa kanya ay idedeklarang matuwid, or sa ibang salin, aariing ganap, ituturing na ganap, ituturing na walang sala mula sa lahat ng mga bagay. Galatians 2:16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of or in Jesus Christ. Even we have believed in Jesus that we might be justified by the faith of or in Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. So again, makikita natin dito yung biyaya ng Diyos, yung pagdeklara sa ating matuwid, pag-aaring ganap sa atin. It is by faith through Christ. Reconciliation, pagkakasundo. Again, ang sabi ng salita ng Diyos, tayo ay rebelde laban sa Panginoon. Ayaw natin sa Diyos. Tayo ang nagkasala laban sa Panginoon. Colossians 1:21, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled. Ngayon pinapagkasundo. Take note, hath he reconciled. God was the active agent. Ang Diyos ang aktibong gumagawa para tayo ipakipagkasundo. Hindi tayo ang gumawa para magkaroon ng pakikipagkasundo. Well, paano ito? In the body of his flesh through death. Paano ito ginawa? In the body of his flesh, sa kanyang katawan, through death, doon sa krus. Yung kanyang kamatayan doon sa krus, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. Again, that's being justified. Unblameable and unreprovable. Through the body of his flesh. Yung kanyang kamatayan doon sa krus. You will reconcile. 2 Corinthians 5:18, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ. So, paano ipagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili? Ito ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Again, ano ang third objective natin? To make clear na yung provision ng Diyos ng kaligtasan ay na kay Kristo Jesus. Kita natin, biyaya, ang justification, reconciliation, even the forgiveness of sins is all only in Jesus Christ. Adoption, pag-ampon. Inampon tayo sa pamilya ng Panginoon. John 1:12. But as many as received him, Jesus, to them gave he power to become the sons of God. Binigyan ng karapatan. Hindi ito regeneration, but adoption. Pagbibigay ng karapatan ng regeneration. And sa verse number 13. Even to them that believe on his name. And yes, meron mga umaabuso dito at ginagamit ang John 1:12 at gawain ko yun dati. O to them that as many as receive him, dapat tanggapin mo si Jesus. Paano mo siya tatanggapin? Well, manalangin ko. No. Malinaw dyan sa verse. Paano siya tinanggap? Even to them that believe on his name. Kailangan sumampalataya
sa ating Panginoong Hesukristo. Binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. That is adoption. Galatians 4:4, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law. Para tubusin. Sino? Tayo mga nasa ilalim ng hatol, ng sumpa ng kautusan. Ano mangyayari nung tayo tinubos? That we might receive the adoption of sons. So itong pagkaampon sa pamilya ng Diyos para maging mga anak ng Diyos, it is through the redemption that is in Christ Jesus, na kay Kristo Jesus, sa pagtubos na sa ating Panginoong Kristo. Well, napakahalaga ng bagay na ito. Anong kailangan natin gawin? Seek to emphasize the truth that salvation is only by God's grace. Yun ang ating i-emphasize. Biyaya ng Diyos. Walang dahilan sa atin. Hindi isang araw nakita ng Diyos na naglimos ka sa isang mahirap. Ay, bihin, napakabait naman niya. No. Walang merit, walang reason na nasa atin. Ang lahat ng reason ay nasa Panginoon. Biyaya ng Diyos. At paulit-ulit natin nabasa, grace, grace, grace. For by grace are ye saved. So, hindi lang yun. Pangalawa, highlight. So, when we try to share the gospel, as time will allow it, i-highlight natin ang consistency ng pagtuo ng Biblia. Yung mga talata na atin yung binasa, ang dami. That the saving grace is all in and through Christ alone. Okay? Biyaya ng Diyos ang nagliligtas. Pero i-highlight natin ang katotohanan at consistent ang Biblia. Hindi ito pabago-bago. Hindi ito isang talata na nakatago somewhere. No. Ito ay madaming mga talata at paulit-ulit at nagkakaisa sila, consistent sila sa pagbibigay patotoo na ang nagliligtas na biyaya na ito ng Diyos ay lahat-lahat na nakay at sa pamamagitan ni Jesus lamang. Okay? Christ alone. Solus Christus. Well, wala na ho tayong time para tignan ang fourth objective sa atin hong pag-ebanghelyo. But the fourth objective is this, to explain God's term in offering salvation. Anong desire nating response? I must forget my own terms and submit to the terms of God's offer. Ano ba ang term ng Panginoon? Tumingin ka sa Kanya. Manampalataya ka kay Kristo. Anong term? Repentance toward God and faith towards our Lord Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Hindi sa iyong sarili, tumiwala ka kay Jesus. Hindi sa iyong grupo, tumingin ka kay Jesus na namatay sa krus at muling nabuhay. Tiwala ka, manampalataya ka, si Jesus lang at si Jesus lang. At ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ka mapapahamak, kundi meron kang buhay na walang hanggan. Again, it's Jesus, Jesus, Jesus. Ito ang mensahe ng nagsosolve nito. Ito ang mensahe ng evangelist. Ito ang ating daladala as we go out, share the gospel sa mga tao. Hindi reliyon ang ating daladala, hindi produkto ang ating daladala. Si Kristo ang ating ino-offer sa mga tao. And sa ating pagtatapos, let me remind us of one very encouraging truth. Yung sabi ni Jesus sa Matthew 28, and lo, I am with you always. Isang malaking comfort, encouragement, and empowerment ang katotohanan as we try to share the gospel sa iba. Kasama natin si Jesus. Hindi tayo nag-iisa. I hope na nagiging blessing. I hope na natututo tayo. And again, kung meron hong mga bagay na malabo, kung meron hong mga bagay na kailangan ng, o kung meron hong mga katanungan kayo tungkol sa ating mga pinag-aaralan, o kahit hopefully not, pero kung sakali man na may asama ng loob, let us know. Let me know.
Pwede nyo i-direct message, pwede nyo text, or pwede nyo kung mag-set ng time para mag-usap. Pero ang gusto natin ay maging maliwanag ho ang mga bagay na ito. At kung sakali naman ho na nagiging blessing, kung sakali naman nakakatulong, let us know also at yun ho encouragement po sa inyong manggagawa. Again, maraming salamat po sa inyong time. I hope patuloy tayo na makapag-aral pa ng salita ng Panginoon. At yung hamon sa atin, be ye not hearers, but doers. Huwag lang tayong tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita at kautusan ng Panginoon. Maraming salamat po. Pray nating patuloy ang bawat isa. Nawa patuloy tayo ingatan at gamitin ng Diyos, lalo na sa paghahayag ng Ebanghelyo. Magandang gabi. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong kabutihan, katapatan. Salamat po. Kagaya ng aming nabasa kanina. Tanging dahilan kung kaya't nasilayan namin si Jesus ay dahil ikaw nagbigay liwanag. Tanging dahilan kaya kami lumapit kay Jesus sapagkat ikaw ang naghila sa amin. Tanging dahilan kaya tinanggap namin si Jesus dahil ikaw ang nagbukas ng puso namin. At ang tanging dahilan kaya kami sumampalataya kay Jesus ay dahil ikaw ang nagbigay ng pananampalataya namin. O Panginoon, tunay mula simula hanggang dulo, kaligtasan namin ay biyaya mo. Lahat ng papuri ay para lamang sa iyo. Panginoon, gamitin mo kami bilang mga instrumento ng napakaganda, napakadakila, napakatamis na ebanghelyo ng kaligtasan. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng wisdom, bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami ng mga bukas na oportunidad upang ang ebanghelyo ay aming maihatid. Lord, sa mga pagkakataon na merong hahamon sa aming pananampalataya, merong magtatanong, merong kukontra, please give us love, patience, and also wisdom. O kinakailangan na ipakipagtanggol ito. Ama, mahabag ka rin po sa aming mga kapatiran na doon ang mga pangangailangan, particularly si Brother Dave Pauli. Have mercy, O God. Alam namin na hindi imposible sa iyo. Siya'y abutin. Siya'y bigyan ng kagalingan. Kami lahat ay gulatin ng isang himala. Ngunit kung hindi yun ang iyong kalooban, patuloy mo siyang tulungan, sustentuhan, hawakan, bigyan ng wisdom sa mga hakbang kanyang kailangan. Lord, ang aming church, sa biyaya mo ay nakalipas na ang 11 taon. Kami humihingi ng patuloy na biyaya mo. Patuloy ka naman magdagdag sa iyong iglesia. Patuloy ka pong tumawag pa ng mga makakatuwang sa gawain. Ikaw po naman patuloy na kumilos, magpala, mag-ingat, maging sa aming mga kapatiran na hindi nakakasama sa aming mga gawain. Ama, salamat po. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin, proteksyon mo sa amin. Also, Lord, we do pray para po sa aming gobyerno, sa aming presidente, na namumuno sa aming bayan sa gitna ng pandemyang ito. Mahabag ka. Maaari, O Diyos, sa iligtas mo sila. Kaya din, Panginoon, bigyan sila ng karunungan, at takot sa iyo at kahusayan para tuklin ang mga slumpaang tungkol. Mamuli sa iyo lamang lahat ng papuri. At kami sa magdamag na ito, salamat po sa mga ministeryong ito na iyong pinagkaloob sa amin. Sa lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. So muli mga kapatid, maraming salamat. Nawa, patuloy po tayo magpagamit sa Panginoon. Ano man ang ating ginagawa, gawin natin para sa kanyang pagpapalala. God bless po. Magandang gabi.